Giliw na tagapakinig, mga kapatid at mga kaibigan. Tayo po'y dumako na sa ating ika-4 o'clock habit. Ang ating pong pangal po sa oras na ika-4 ng hapon. So ang ating pong magiging paksa sa hapong ito, what will it take to bring you to God? Sa ating wika, ano ang magiging kadahilanan para ikaw ay lumapit sa Diyos? Yun po ang ating paksa sa hapong ito. Alam niyo, minsan ng mga tao, pag pinapangaral po natin ang Ebanghelyo, hindi sila, ayaw nila. Ang dami po nilang ginagawang dahilan at hindi natin sila makumbinsi na maniwala at sumunod sa Diyos. Kung minsan kinakailangan pang isang pambihirang pangyayari para isang tao po ay lumapit sa Diyos. Sa Old Testament, ito po isang kabaliktaran. Dito po sa Second Chronicles chapter 16 verse 12, ito po ay may isang hari sa panahon na yon. Ang pangalan po niya si Asa. Si Haring Asa. Pangalan niya Asa, pero hindi siya umasa sa Diyos. Ito po ang ating mababasa. And in the 39th year of his reign, Asa became diseased in his feet, and his malady was severe. Yet in his disease, he did not seek the Lord, but the physicians. So ito po isang halimbawa ng kabaligtaran. Ito po isang hari, sa kanyang 39th year ng pagiging hari, nagkaroon siya ng sakit sa kanyang mga paa, ito'y napakalba. Pwede siya lumapit sa Diyos. Indeed, he did seek the Lord, but the physician. So ito po isang hari, alam po natin, hindi siya tapat na hari. Kaya kung siya tapat na hari, siya po ay lalapit sa Diyos, sa Panginoon. Lalakas siya isang sakit na wala namang kalunasan. Ito po ang masaklap sa ating mga tao. Kumisa kinakailangan po natin makaranas ng mga pambihirang mahirap na mga bagay sa buhay upang tayo lumapit sa Diyos. Marami po yung mga halimbawa, yung po mga kapatid na naninigarilyo. Kahit anong gawin natin, hindi sila, ayaw din ng huminto. Pero pag may sakit na sila, pagka nagkaroon sila ng paisima, doon sila hihinto. Minsan ganun ang kaisipan ng tao. Kinakailangan pa magkaroon ng mga mabigat na suliranin, pangyayari sa buhay, upang sila lumapit sa Diyos. Ang ating pong paksa ay magbibigay tayo ng mga halimbawa lalo po sa Old Testament. Kaya po ang Old Testament ay hindi ibig sabihin na kung hindi na itong kautusan na dapat natin sundin, na ito'y walang kahalagahan. Meron pa rin. Yung pong karanasan ng mga tao doon sa kanilang paglabag sa Diyos ay nabibigay aral sa atin, hindi tayo gagaya na magiging palasaway tayo sa Diyos. At nakita rin natin ang gantimpala ng mga sumunod sa Diyos. At ito magbibigay sa atin ng motivation ng maging masunod sa Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihang hari sa Old Testament ay si Nebuchadnezzar. Siya po yung napakapakapangyarihan. Kaya sabi nga po doon sa panaginip niya, yung nakakita siya ng malaking tao na may ulo ng ginto, kanya. Ang sabi ni Daniel, ikaw ang ulo ng ginto, kanya. Isang haring makapangyarihan, hari namang hari kanya. So siya'y makapangyarihang hari. Kumisan dahil po sa ikaw'y nagiging makapangyarihan, ikaw'y nagiging matayog sa iyong sarili kanya. Dito po sa Daniel, chapter 4, verse 23, si Hari Nebuchadnezzar ay nawala sa kanyang kaisipan. Nakakita siya ng pangitain sa Panginoon, nawala siya sa kanyang kaisipan. Sabihin, siya naging parang isang hayop na kumakain ng pagkain ng hayop at nangungal ng mga hayop. In other words, nasiraan siya ng isip. Masabi nating nervous breakdown. Di po sa
Daniel chapter 4 verse 23. And inasmuch as the king saw a watcher, a holy one, ito po galing sa langit, coming down from heaven, and saying, chop down the tree and destroy it, but leave its stump and roots in the earth, bound with a band of iron and bronze in the tender grass of the field. Let it be wet with the dew of heaven, and let it graze with the beast of the field till 7 times pass over him. Ito si Nebuchadnezzar. Tandaan niyo, siya makapangyarihang hari. Pero sa pagkakataon na ito, nawala siya sa kanyang kaisipan. At siya naging tulad sa mga hayop kanya. Marahil ito po ay dahil sa kanyang matayog na kapangyarihan. At siyempre, hindi naman po siya naniniwala sa Diyos. So siya ay binigyan ng tila bagang kaparusahan ng Diyos. Doon po sa sinasabing may natirang kaunti doon sa pulong kahoy, ibig sabihin, sabi po doon sa pag-aaral natin ng buong kabuuan ng ika-4 na kapitulo, hindi matatanggal sa kanyang kaharian. Dahil siya nanumbalik sa kanyang kaisipan. Ibig sabihin, ginawa lang Diyos sa kanya yun. Na siya parang naging hayop sa parang at nabuhay na parang hayop at siya kumakain ng pagkain ng hayop. At siya bumalik sa kanyang kaisipan. So alam po natin, siya po ay nagkaroon ng pangyayari sa buhay niya na tila baga nawala siya sa kanyang katinuan. Dahil dito po sa verse 36 to verse 37, ito po ang ating mababasa. At the same time, my reason returned to me. Ibig sabihin, ang kanyang katinuan ay bumalik sa kanya. And for the glory of my kingdom, my honor and splendor returned to me. My counselors and nobles resorted to me. I was restored to my kingdom, and excellent majesty was added to me. So, sinanumbalik sa kanyang kaharian. At naragdag pa ang kanyang karangalan, sabi niya, excellent majesty was added to me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, all of whose works are truth, and his ways justice, and those who walk in pride is able to put down. So alam po natin, pag ginawa sa kanya yan, ng Diyos, para siya sumampalataya sa Diyos at siya magpakumbaba. Dahil siya po ay nagmataas. Dahil sa kanyang kapangyarihan bilang isang hari sa kaharian po ng Babylon. At binigyan siya ng aral ng Diyos. At nang siya po ay nagbalik sa kanyang katinuan, magkatapos siya masirahan ng bait. Kasi paano ka magiging matino kung kumakain ka ng parang pagkain, parang kay hayop na kumakain ng pagkain ng hayop. So siya po ay nagkaroon ng nervous breakdown, nawala ang kanyang katinuan upang siya manumbalik sa Diyos. So, tingnan po niyo, ikay makapangyarihang hari at pansamantala ikay nawala sa iyong palasyo, natanggal lang yung kapangyarihan at ang iyong karangalan at ikay naging katulad ng hayop. At dahil sa nangyari sa kanya, napagtanto niya na ang tunay na Diyos at sinamba niya ang Diyos at nalaman niya na kayang-kayang ibagsak ng Diyos ang sinumang nagmamataas sa kanya. So yun po makita natin kay Nebuchadnezzar, kinakailangan pang mawala sa kanyang katinuan upang siya'y lumapit at manumbalik at sambahin ang Diyos. Si Isaiah, siya po ay isang kamatayan ng isang hari. Isang kamatayan ng isang hari ay nagbukas kay Isaiah upang siya'y magkaroon ng pagnanasang maglingkod sa Diyos. Ito po sa Isaiah chapter 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. So nakita niya kalalatian ng Panginoon. Pagkamatay po ni Haring Uzziah. Tandaan po natin, yun ang isa sa mga hari na kung saan si Isaiah ay naging propeta. Si Jotham, si Uzziah, si Ahaz, at saka po si Hezekiah. Alas lahat po ng mga haring yun ay matuwid maliban lang kay Ahaz. Tama sa kanyang bakalan. Namatay po itong Haring Uzziah. Nakita ni Isaiah ang kalalatian ng Diyos. At nung sabihin
ng Diyos, sino aking susuguin ka? Sabi ng Diyos. Sa bahay ito kanya. Ang sabi niya sa Isaiah, andito ako. Ako ang sugo mo kanya. Doon sa Isaiah chapter 6 verse 8. So minsan kailangan pang dumanas ka doon sa kamatayan ng isang taong malapit sa iyo. Siyempre ito yung hari. Malapit kay Isaiah. Siya po ay propeta sa panahon ng haring yon. At para manumbalik ang kanyang paglalasang makapaglingkod sa Panginoon. Akong suguin mo kanya. Here I am. You send me kanya. So yun makikita natin kay propeta Isaiah. Si Jonah, ito kilala po natin ang kasaysayan ni Jonah. Si Jonah po ay inutusan ng Diyos na pumunta po siya sa Nineveh at mangaral siya sa mga tao doon pag sila magsisi. Pero si Jonah ay isang pangkaraniwang Israelita na para sa kanila, sila lamang ang bayan ng Diyos. At ang ibang mga bayan ay walang halaga. Sila yung mga hentil. So sa kaisipan ni Jonah, ba't ako pupunta doon? Ba't ako mangangal para magsisi mga tao yung kanya? Sapagkat sila yung mga hentil. So hindi sumunod si Jonah sa Panginoon. Malapay siya pumunta sa ibang lugar. Hindi ka nagkakapumunta sa Espanya. Hindi siya pumunta doon sa Nineveh na pinapupunta siya roon ng Diyos upang siya mangaral, upang ang mga tao doon ay magsipagsisi. Dahil lang po sa kanyang maling kaisipan na sila lamang ang bayan ng Diyos. At itong mga taga Nineveh, wala silang halaga, bakit siya pupunta roon kanya? So in other words, hindi siya pumunta roon. Alam po nangyari kay Jonah. Sabi po natin, sa Jonah chapter 1, verse 4 hanggang dito po sa verse 17, mahaba po ito. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Ganun kalakas ang hangin sa dagat o yung bagyo na nung matamaan ng barko ay muntik na masira kanya. Then the mariners were afraid, yung po mga marino, and every man cried out to his God sa kailang mga Diyos, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten up the load. Yun po ang style ng mga barkong malapit ng malunod. Pagka yung barko masyado mabigat, tinatapon nila yung mga karga para ito lumutang. Yun ang ginawa nila. But Jonah had gone down to the lowest parts of the sea, had lain down and was fast asleep. Pero si Jonah po ay pumunta sa pinakamababang bahagi ng barko at doon siya ay natulog. Natutulog kanya. So the captain came to him, so yung pong kapitan, lumapit sa kanya, and said to him, sinabi sa kanya, "What do you mean, sleeper? Ano ibig mo sabihin? Ay kayo natutulog. Arise, call your God. Perhaps your God will consider us so that we may not perish." Tandaan po natin, tinawag nila kailang mga Diyos, pero hindi siya naligtas. Sabi ng kapitan, tawagin mo Diyos mo kanya. Para baka sakali, hindi tayo mamamatay. Then they said to one another, "Come, let us cast lots, that we may know for whose cause this trouble has come upon us." So they cast lots, and the lot fell on Jonah. So ibig sabihin, sila po ay napagtanto nila si Jonah ang may dahilan. Bakit sila po ay nandito sa ganitong mapanganib na kalagayan? Then they said to him, "Please tell us, for whose cause is this trouble upon us?" Bakit dumating ang panganib nito sa amin? What is your occupation? Where do you come from? What is your country? And of what people are you? Kanya. Sabi mo sa amin, bakit ang dahilan? Ba't tayo napunta sa nitong malaking panganib? Ano ang iyong trabaho kanya? Saan ka galing? Ano ang iyong bansa? At saan ka galing na kabilang sa mga bayan kanya? Sa verse 9, so he said to them, "I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land." Isang pangalan po namang Hebrew, ito yung galing sa Litang Hebron. Isa sa mga lugar na kung saan si Abraham ay gawa ng isang dambana para sa Diyos. At tinawag po ang lugar ng Hebron, so tinawag na mga Hebrews.
I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. So sabi niya, siyang gumawa ng lahat ng mga bagay, ang dagat, pati ng lupa kanya. So pinatutunayan ni Jonah na ang Diyos niya ang tunay na Diyos. So verse 10, Then the men were exceedingly afraid and said to him, Why have you done this? For the men knew that he fled from the presence of the Lord because he had told them. Ba't mo ginawa na ikay tumakas kanya? Hindi mo ginawa ang ipinagutos sa iyo ng iyong Panginoon. Then they said to him, What shall we do to you that the sea may become for us? For the sea was growing more tempestuous. Ibig sabihin, lalo pang lumalaking mga alon kanya, lalo pang nagiging masamang dagat. And he said to them, Pick me up and throw me into the sea. Then the sea will become calm for you. Sabi niya, ihulog niyo ako sa dagat, at ang dagat ay magiging mapayapa. For I know that this great tempest is because of me. Lang dakilang na ito, kanyang bagyo ay dahil sa akin. Nevertheless, the men rowed hard to return to land. Ayaw nilang ihulog siya sa dagat, but they could not. Napakalakas po ng hangin. For the sea continued to grow more tempestuous against them. Lalo pang naging masama ang panahon sa dagat. 14. Therefore they cried out to the Lord and said, We pray, O Lord, please do not let us perish for this man's life, and do not charge us with innocent blood. For you, O Lord, have done as it pleased you. So ngayon, kinikilala nilang Diyos. Dati hindi nila kinikilala ang Diyos dahil sila tumawag sa kanilang mga Diyos. Pero dumating po malaking bagyo sa dagat, ang kinikilala nilang Diyos. So they pick up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. So nung tinapon nila si Jonah sa dagat, ang dagat ay naging mapayapa kanya. So then the men feared the Lord exceedingly and offered a sacrifice to the Lord and took vows. So dalawang pong pangyayari dito. Yung kaso ni Jonah at yung kaso ng mga tao sa barko. Na yung mga tao ito, hindi sila sumasampalataya sa tunay na Diyos. Sila'y meron kanya-kanyang Diyos. At sila'y tumawag sa kanya-kanyang Diyos. Pero alam nangyari sa kanilang mga panalangin. Pero nung tinapon nila si Jonah sa dagat, ang dagat ay naging mapayapa. So nalalaman nila ng Diyos ni Jonah ay ang tunay na makapangyarihang Diyos. Kaya sila natakot sa Diyos at sila'y naghahain sa Diyos. At sila po ay nagkaroon ng sumpa, took vows. Now the Lord had prepared a great fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. At nang iniluwa siya ng isda, actually hindi po ito whale, ito isang malaking isda. Si Jonah ay pumunta sa Ninive at nangaral siya sa mga taga Ninive, at ang mga tao sa Ninive, sila po ay nagsisi sa Diyos. At hindi na itinuloy ng Diyos ang balak na parusa sa mga tao sa Ninive. So ito dalang pagkakataon, si Noah kinakailangan pa na siya'y mapunta sa tiyan ng isang malaking isda sa loob ng 3 araw. Actually, 3 araw po yan. 3 days and 3 nights. Not exactly 72 days. Katulad na sinasabi ng iba. But it's just 3 days. Sa mga Hudyo po kasi, ang isang bahagi ng araw ay tinuturong na kabuuan ng araw. Katulad natin. Pag sinabi kong ako'y pinanganak noong, halimbawa, December 24, 1961, ibig sabihin na 24 hours ako yung pinanganak. Eh, pinanganak lang siguro 2 ilang oras. Pero tinuturing akong pinanganak sa buong araw ngayon, December 24, 1961. So, kung din po pagtingin ng mga Hudyo sa panahon. 3 days, 3 nights, were actually hindi na exactly 72 hours, 3 days. So, makikita natin, kailangan mangyari pa kay Jonah yon para siya'y sumunod sa Diyos. At yung mga tao sa barko, kinakailangan pila makita yung napakalaking lakas na hangin sa dagat at mga bagyo at naligtas sila at bago sila natakot sa tunay na Diyos at sila nag-aahin ng hangin sa Diyos. So yun po si Noah. Yung Philippian jailer. Yung po Philippian jailer, marahil hindi po natin alam. Siyempre si Pablo at si Silas sa Philippi, sila po'y nangangaral sa kapaligiran. Tutuanan po yan na nangaral siya kay Lydia at sa kanyang sangbahayan at sila po'y naging magkristiyan. Marahil nakikita na ng
at tagapamahala si bilangguan, ang ginagawa ni Apostle Pablo at Silas. Pero kinakailangan pa magkaroon ng isang malakas na earthquake para itong jailor na ito ay maniwala sa Diyos. Hindi basahin po natin at sasaya. Dito po sa Acts chapter 16, 25 hanggang verse 30. But at midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. Sila'y sumasamba sa Diyos. Sila po'y nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos. So sila po'y nagpupuri sa Diyos. Tingnan po niyo ang pananampalataya ng mga taong ito. Sila nasa bilangguan, sa isang bagay na wala naman silang pagkakasala, maliban sa silang nangangalang ebanghelyo. At sila'y nabilanggo. Pero imbes na sila'y magalit sa Diyos, bakit nangyari sa amin to, Diyos? Samantalang kami ay naglilingkod sa iyo, ginagawa namin ng ikalo, hindi na, wala tayo marinig na gano'n. Sila po ay nasa bilangguan, pero sila nagpapatuloy na magpuri sa Diyos. Dito po sa Pilipos, dito nagsulat si Pablo, habang siya nakabilanggo sa Rome, na ginamit niya salitang katagang magalak, kagalakan, galak, sa maraming beses. Samantala siya nakabilanggo sa bilangguan sa Rome. Suddenly, there was a great earthquake. Nagkaroon po ng malakas na linog sa mga Bisaya. So that the foundations of the prison were shaken. Ganun kalakas. Yung pundasyon po ng bilangguan ay nasira. And immediately, all the doors were open and everyone's chains were loose. Ito po ay isang miracle. Dahil nagkatanggalan po yung mga tanikalan at sa paa at sa kamay, at ang mga pintuan po ay nabuksan. So malayang tumakas ang mga bilanggo. Dahil siyempre, palalang pinto. Hindi na rin sila nakatanikala. So malaya silang umalis. Ngayon po, ang mga tao noon na nasa kalagayan ng pamamahala, meron po silang palabra de honor. Meron silang ang tawag dyan, delikadesa. Hindi katulad ngayon. Napapasin natin na walang delikadesa yung mga namumuno sa atin. Kaya nga walang nangyayari sa bayan natin. And the keeper of the prison, awaking from sleep and seeing the prison doors open, supposing the prisoners had fled, drew his sword and was about to kill himself. Yun ang kailang delikadesa. Yun ang kailang karangalan. Kung hindi niya nagawa ang kanyang gawain, siya magpapakamatay. Dahil he is responsible for the prisoners. Kaya kung makakatakas sa mga preso, papatayin din siya lang kanyang mas mataas sa kanya. So magpapakamatay na lang siya para mapanatili niya ang kanyang karangalan. Sabi ni Pablo sa verse 28, but Paul called with a loud voice saying, do yourself no harm, for we are all here. Huwag mong saktan ang iyong sarili. Kaya huwag mong gawa ng masama ang iyong sarili sapagkat andito kami lahat. So walang dahilan para gawin mo yun. Kasi hindi naman sila tumakas. Andun lahat ang mga bilangguan sa bilangguan. Sa po'y tumakbo. Kasi madilim eh. Then he called for a light and ran in, tumakbo, fell down trembling before Paul and Silas. Dito natin makikita na may alam na itong tagapamahala sa bilangguan tungkol kay Pablo sa Silas. Meron ang nakitang ginawa siya Apostle Paul sa kanyang pangangaral. Tandang po lahat sa panahon na yon, ang mga nangangaral may kakibang tatanda. Nakita na ng tagapamahala sa bilangguan. At nung nakita niya na nakapagtataka yung kanya, bakit malaya na silang umalis, hindi pa rin sila umalis. Hindi ito pangkaraniwan, kanya, sapagkat kung yun ay pangkaraniwang bagay, malimbawa, it's just a natural earthquake, ay tatakbo na yung mga bilanggo, hindi sila umalis. So sa isip ng tagapamahala sa bilangguan, this is not something ordinary kanya. Ano naisip niya? Ito'y kagagawan, ito'y miracle ng Diyos. So verse 30, and they brought them out and said, sirs,
What must I do to be saved? Sabi ko nga, may nakikita na itong jailer na ito. Siyang tagapamahala si Bilanggo. Nakikita niya ginagawa ni Pablo at Sila sa Lord Bilanggo. Nakikita niya yung jailer na ito, ang ginagawa nilang pagpupuri sa kanilang Diyos, kahit na sila kabilanggo. Yun ay isang bagay na nakamamangha kung ikaw ay di naniniwala. Bakit meron pa silang lakas ng damdamin, lakas ng kalooban, at pananampalataya sa gitna lang silang kabilanggo ay sila pa rin ay sumasama sa kanilang Diyos. So dahil sa malakas na earthquake na ito, nabuksan ang kaisipan ng tagapamahalang bilanggo at naisip na naligtas ako sa kamatayan dahil ang mga bilanggo hindi tumakas. Pero sa kanyang kaisipan ay may mas mahirap na panganib. Kaya sabi niya, ano aking gagawin para maligtas? Maligtas saan? Maligtas sa kanyang kasalanan. Ba't siya naitanong yun? Bakit siya pumunta sa ganung kalagayan? Dahil siya isang malakas na lindol. Kailangan ba natin hintayin ng malakas na lindol para tayo sumampalataya sa Diyos? At kung tayo mga Kristiyano, kailangan tayo nagkakasala at di nagiging tapat, kinakailangan ba natin ng isang malakas na lindol para mabuksan ang ating kaisipan at manumbalik sa Diyos? Ito ang nangyari sa tagapamahala si Bilanggo. It took an earthquake para lubos na mabuksan ang kanyang kaisipan at maniwala at sumunod sa Diyos. Yung prodigal son. Ito po isang kasaysayan na malungkot at the same time masaya. Dito po sa Lucas chapter 15, dito natin mababasa ang kasaysayan ng batang Swahil, the prodigal son. Ito ay the parable of the prodigal son. Ito anak dalawa po, ito isang mayamang tao, may pag-aari. Yung kanya nakababatang anak, siya, bigay mo na aking mana kanya, alis na ako rito. Siya umalis at pumunta sa malayong lugar. Bakit kaya ginawa yun? Siguro, ito ugaan ng mga kabataan na nila magpailalim sa otoridad ng mga magulang. Sa Amerika, pag 18 years old na yung bata, sa mga western countries, kahit sa bansang tinatawag New Zealand, pagka 18 na yung bata, hindi mo na siya mapipigilan. Alis siya sa bahay yan, dahil ayaw nilang mapailalim sa otoridad ng mga magulang. Ganito rin po siguro itong prodigal son na ito. Bigay mo na aking bigay mo na aking ang aking kaya mata ko ay alis. Siyempre, yun ay yun ay kayaman, di niya pinagpaguran. At sa kanyang kabataang kaisipan, hindi pa siya mature o lubusang nasa tamang kaisipan. Nalistay niya kanya lahat ng kanyang kayamanan. At dumating sa pagkakataon na siya po ay naging tagapag-alaga ng baboy. At hindi man lamang niya makain kahit yung kinakain ng baboy. Alam po niya sa isang Hudyo. At sa isang Hudyo, bawal ang baboy. Yun ay isang maraming hayop. Pero dahil sa kanyang kalagayan, napunta na siya sa mahirap na kalagayan, nagawa po isang bagay na karabuldumal para sa isang Hudyo. Ngayon, nabuksan ang kanyang kaisipan. Basahin pa natin. And not many days after, the younger son gathered all together, yung lahat ng kanyang pag-aaring kayamanan na kinuha niya sa kanyang ama, journeyed into a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. Ito yung walang kakwenta-kwentang pagtista ng kanyang kayamanan. When had spent all, wala na siyang pera. There arose a severe famine in that land and he began to be in want. So, nagutom siya. Dahil nagkaroon po ng isang malubhang kagutuman sa lugar na pinuntahan niya. Then he went and joined himself to a citizen of that country and he sent him into the fields to feed swine. Hindi man niya pinapakain itong prodigal son. Siya yung nagpapakain sa mga baboy, pwede siya pinapakain. And he would gladly have filled his stomach with the pods that swine ate, and no one gave him anything. Pinapakain niya mga baboy, pwede siya pinapakain. When he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" So, si mayaman ang ama niya. Sabi niya,
Ilan ang bayarang bayarang alipin ng aking ama kanya na mayroong sapat na tinapay at mayroong pang labi. At ako rin namamatay sa kagutuman. So, nabuksan ang kanyang kaisipan at siya nagbalik sa kanyang ama at siya nagsisi. So, dito po sa kasaysayan ng taong ito, dumating siya sa kinakailangan pang siya maghirap, na parang isang pulubi na walang makain at nawala ng kanyang kayamanan para siya magbalik sa kanyang ama. Ito po hindi kasaysayan ng mag-ama. Ito yung kasaysayan ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Na bawat sa atin po ay, sabi nga po sa Isaiah chapter 53, ang baptiso sa kanyang sariling lakad, kanya. Para tayong tupa kanya naligaw. Ang bawat sa ating sariling lakad, kanya. Ang bansang Israel ay ganoon. Para sila naging mga ligaw na tupa na kahit saan pupunta sila dahil wala silang pastor. Dumating ang Panginoon at nagligtas. Sila yung prodigal sons ng Diyos. At nung mapangaral ng Ebanghelyo, nabuksan ang kailang kasipan at sila'y sumunod sa Diyos. Kinakailangan pa itong taong ito, na prodigal son, na danasan niya na walang makain, walang pag-aari. At nung makita natin na siya papunta sa kanyang ama, alaman siyang matinong damit at wala man siyang pangyapak. Kaya sabi ng ama niya, ibigyan niyo yung pinakamagandang balabal at lagyan niyo ng pangyapak sa kanyang paa at ilagay niyo aking singsing sa kanyang kamay. Bilang tanda na siya ay kanyang anak. Ano nangyari doon sa taong yun? Kinakailangan pa makarating doon. Kinakailangan ba ba tayong mawalan ng pag-aari? Mawalan tayo ng pagkain para tayo maliklood at bumalik sa Diyos? Katulad ng taong ito na kinakailangan pang danasin niya yun, na maghirap para makain. Kahit man lamang pinapakain sa mga baboy. Pero wala magbigay sa kanya. Para siya manumbalik sa kanyang kaisipan. Sabi niya sa tatay niya, hindi na ako karapat dapat na tawagin yung anak niya. Sapat ako nagkasala sa langit at sa iyo. Si David. David po ay isang hari. At habang siya ay naglalakad sa kanyang palasyo, nakita niya naliligo ang isang magandang babae, si Bathsheba, na asawa ni Uriah. So ito yung asawa ng may asawa. Sa Old Testament, pinapayagan ng mga lalaki na magkaroon ng higit sa isang asawa. Pero hindi mo pwedeng kunin ang asawa ng may asawa. Yun ang kasalanan. Sa Old Testament, mababasa natin yun. Yung hari sa Egypto, nang si Abraham ay pumunta sa Egypto, sabi niya, sinabi niya, pinakilala niya si Sarai na kanyang kapatid. At kinuha ng Pharaoh sa Egypto si Sarai para maging asawa niya. Kinakailangan pa mag-interview ng Diyos kanya para malaman ng Pharaoh na siya malaking kasalanan sa Diyos. Sabi niya, kaya anong ginagawa mo kanya? Bakit mo sinabi siya yung kapatid? So makakatwid, makikita natin dito sa kasaysayan po ni David. Siya po yung nagkaroon ng pagnanasa sa asawa ng may asawa. Hindi ko alam si Bathsheba bakit siya nandiligo. Na pwede siyang makita. Sa bagay, yung palasyo is malaki, mataas. Pero dapat nag-ingat siya kasi maraming pwedeng matukso doon sa kanyang ginawa. Di ba? At isa rin si Haring David ay natukso. At kinuha niya si Bathsheba at sinipingan niya. Si Uriah po na kanyang asawa, isang matinong sundalo. Nalong na-discover ni David, ni Haring David, na si Bathsheba ay buntis. Pinauwi niya si Uriah kanya. Punta mo sa mo kanya. Pero hindi pumasok si Uriah sa loob ng bahay. Siya nasa labas, sa kanyang kaisipan. Ang aking mga kasama kanya ay nasa labas at nakikipagdigmaan. Kaya siya natulog sa labas. Ang nangyari, siyempre mabubuking si David at si Bathsheba. Sabi niya doon sa pinakapinuno ng mga kubukan niya, dalhin niyo si Uriah o si Uriah sa
unahan ng labanan, doon sa pinakamainitang labanan, at siya'y namatay. At siya'y pinarusahan ng Diyos. Sabi niya, mamamatay ang iyong anak, kanya, pagkapanganak. So bago ang kasaysayan po niya, bago namatay yung anak ni David, siya nagluluksa, baligtad eh. Nung buhay pa ang kanyang anak, siya ay nagluluksa. At nung namatay ng anak niya, minto siyang magluksa. Yun po sa ikasyam na talata. When David saw that his servants were whispering, dito po sa 2 Samuel, chapter 12, 19 to 31, when David saw that his servants were whispering, siyempre, pag mayroon pong importanteng nangyayari sa isang bayan, mayroon nag-uusap na hindi mo nakarinig kung ano pinag-uusapan nila eh. David perceived that the child was dead. Therefore David said to his servants, "Is the child dead?" And they said, "He is dead." And so David arose from the ground, washed and anointed himself, and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshipped. Then he went into his own house. And when he requested, they set food before him, and he ate. Then the servant said to him, "What is that you have done? You fasted and wept for the child while he was alive, but the child died, you arose and ate food." Anong ginawa mo kanya? Nung buhay pa yung anak mo, ikaw ay nagluluksa. Ay bakit ngayon siya ay namatay? Ay doon ka kumakain niya. So verse 22, and he said, "Well, while the child was alive, I fasted and wept. For I said, who can tell whether the Lord will be gracious to me, that the child may live?" Kasi sabi ng Diyos, mamamatay yung anak niya. But now he's dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he shall not return to me. Sabihin, wala na rin akong magagawa. Siya'y patay kanya. Bata ko, ngayon ako'y mag-aayon na kanya. Siya ba'y mabubuhay uli? So dahil hindi na rin kanya. Ang sabi niya, I shall go to him, but he shall not return to me. Ibig sabihin, patay na siya. Hindi na siya babalik sa akin. Pero kapag kamatay ko kanya, pupunta ko sa kanya. Yan sabi ni David. Then David comforted Bathsheba his wife, and went in to her and lay with her. So she bore a son. Dahil dito patay na po si Uriah, and he called his name Solomon. Now the Lord loved him, and he sent word by the hand of Nathan the prophet. Si Nathan po nagsabi sa kanya, "Thou art the man." Kanya. Nagbigay siya ng isang talinhaga, kanya, na isang tao na meron lamang isang maliit na tupang pag-aari na tinuturing niya kanyang anak. Tapos dumating isang mayaman, napakaraming tupa kanya. Kinawan niya ang tupa ng mahirap at ito yung pinakain niya sa kanyang mga bisita kanya. Nagsabi ni David, kailangan mamatay yung tao yun. Nagsabi ni Nathan, ikaw yung tao yun. Kanya. E dito po, dahil siya'y nagsisi, siya'y kinasyan ng propeta kanya. So he called his name Jedida because of the Lord. Sabi po sa atin. Now Joab fought against Rabbah of the people of Ammon. Tandaan po na yung mga Ammonites ay isa sa mga lahi ng tao na galing po sa anak ni Lot. Tandaan, dalawa pong babae anak ni Lot. Sinipingin nila ang kailang ama. At siya naging bunga noon ay yung mga Ammonites and took the royal city. And Joab sent messengers to David and said, I have fought against Rabbah, and I have taken the city's water supply. Now therefore gather the rest of the people together and encamp against the city and take it, lest I take the city and it be called after my name. So ito'y binibigyan niya po ng karangalan si Haring David. Si Joab po, pinakapinunuok po ni David. So David gathered all the people together, went to Rabbah, fought against it, and took it. Then he took the king's crown from his head. Its weight was a talent of gold with precious stones, and it was set on David's head. And he bought it out of the spoil of the city in great abundance. Kasi ganitong bigmaan. Pagkikay nagwagi sa lahat ang pag-aari ng tinalo mo. And he brought out the people who were in it and put them to work with saws and iron picks and iron axes and made them cross over to the brickworks. So he did to all the cities of the people of Ammon. Then David and all the people returned to Jerusalem. So nasakop nila ang kaharian po ng Ammon. Bakit? Nakita natin, kinakailangan pang mamatay ang anak ni David para magbalik siya sa Diyos.
Tandaan po natin ang ginawa ni David ay isang kasalanan. Ginawa niya ang asawa ng may asawa. Wala tayong nakita pagsisisi. Pagkatapos sinabi lang po ni Nathan, ikaw ang tao yun, doon pa lang siya nagsisi. At doon siya nanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Kinakailangan pang mamatay ang isang mahal niya sa buhay sa kanyang anak para manbalik sa Diyos. Ganun din po sa atin. Kinakailangan mo bang magkaroon tayo ng lubak na kalulungkot na karanasan katulad ng tayo namatayan ng mahal sa buhay para tayo manbalik sa Diyos. Yun ang nangyari kay Haring David. Kaya po siya nanumbalik sa paglilingkod sa Diyos. Ang masaklap na katotohanan, mga kapatid, mga kaibigan, we do not know what the future holds. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa panginaharap. Hindi natin alam. Ang alam lang natin ngayon, hapon, kung naalala pa natin. Pero bukas, hindi natin alam. Magigising ba tayo sa umaga? Pagkagising natin, hindi natin alam. Only God knows. Tayo hindi natin alam. Yan ang masaklap na katotohanan na umaahawak sa ating mga buhay. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin. Sabi po ni James, whereas you do not know what will happen tomorrow. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin bukas. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Tayo parang usok tayo, isang parang aso kanya. So, bula. Kasi sa daling panahon ay nandito, pagkatapos, biglang mawawala. Yan ang buhay natin. Hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Tingnan po niyo ang kasaysayan ng mga taong binagit ni Nebukadnezar. Mga kapatid, kinakailangan pang masiraan siya ng ulo para magbalik sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Nebukadnezar. Yung ba, si Jonah, kinakailangan pang siya'y mapunta sa tiyan ng sa malaking isda sa loob ng 3 araw bago niya gawin ang kalooban ng Diyos. At yung mga tao nasa barko, kinakailangan pa nilang makita yung kapangyarihan ng Diyos na napahinto ang napakalalakas na hangin at kasungitan ng panahon bago sila manumbalik, bago sila sumampalataya sa Diyos. At si Isaiah, kailangan mamatay pang isang hari. Kailangan pa mangyari mga bagay na yun para ang ating kaisipan ay mabuksan para tayo magbalik sa Diyos kung tayo po yung mga Kristiyanong nalilis ng landas. Mga Kristiyanong hindi tapat ang ating paglilingkod sa Panginoon o mga Kristiyanong nagkakasala na kailangan pa mangyaring ganong klaseng masaklap na mga pangyayari para mabuksan ang ating kaisipan. Kung hindi pa tayo Kristiyano, kailangan pa mangyari sa ating buhay yun para tayo ay magsimulang mabuksan ng ating kaisipan at sumunod sa Ebanghelyo. Hindi kinakailangan, di ba? Pero ito na isulat para tayo matuto na maaaring may mangyari masaklap sa atin. Paano kung may nangyari masaklap sa atin? Di tayo nakasunod sa kalooban ng Diyos. Mamamatay tayo, walang pag-asa. Sabi nga po natin kahapon sa ating pag-aaral, ano ba ang katumbas ng buhay natin? Kayamanan? Karangyaan? Kapangyarihan? Wala. Ang sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Everything is vanity kung walang Diyos. Ang buhay natin ay walang halaga kung walang Diyos. Ang nagbibigay kahulugan sa ating buhay ay ang ating paglilingkod sa Diyos. Yun po sabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Narinig niyo lahat ng mga bagay. Matakot kayo sa Diyos at sundin niyo ang kanyang mga utos sapagkat itong buong katungkulan ng tawad. Sabi ni sa Ingles, fear God and obey His commandments, for this is man's all. Ito lang ang kahulugan ng ating buhay kung tayo po ay may takot sa Diyos at tayo naglilingkod at sumusunod sa kanyang mga kautusan. Yun lamang kagalakan
na maibibigay sa atin sa buhay na ito. Otherwise, yung lahat ng mga bagay sa mundong ito will not bring joy sa atin. Yun lamang po, na tayo matakot sa Diyos at sumunod sa Kanyang utos. Sapagkat yan ang buong katungkulan ng tao sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan bakit tayo nilalang ng Diyos. Para tayo po ay matakot at magpuri sa Diyos. O fear God, not in the sense na natatakot tayo, but a respectful fear. Dahil nakikita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kadakilaan, kaya tayo nagkakaroon ng takot at kaya tayo sumusunod. Nakikita rin natin ang kawalang kahulugan ng patuloy na paglaban sa Diyos. It's futile. Sabi nga ng Diyos kay Pablo, it's hard to kick against the pricks, kanya. Mahirap kanyang sumipa sa matulis. Bakit? Masasaktan ka. Hindi mo kaya ang Diyos, sabi ang sinasabi ng Diyos kay Pablo. Hindi mo ako kaya. Ako'y makapangyarihan. Kanya. Mahirap lumaban sa Diyos. Anong sinasabi niya? Kasi si Pablo po ay sumunod sa Diyos at naging apostol ng ating Panginoon. So ito pong mensahe po natin, ito po ay para sa lahat. Hindi lamang po sa hindi mang Kristiyano, sa atin lahat. Kahit Kristiyano tayo, meron pa tayong pagkakasalang ginagawa sa buhay natin. Huwag na natin hintayin pa isang masaklap na pangyayari bago mabuksan ang ating kaisipan at malumbalik sa Diyos. Huwag natin hintayin pa isang malubang sakit para tayo po magsimulang malumbalik sa Diyos. Ang panahon ng panunumbalik ay ngayon na. Today is the day of salvation. Nasabi ni James, hindi natin alam kung anong nangyayari sa bukas. So, ang pinaka-safe, the safest preparation is obey God now. Hindi pa tayo Kristiyano. Meron tayong tagapakinig na hindi Kristiyano. O meron maaari makikinig sa ating pangangaral na hindi Kristiyano. Today is the day of salvation. Paano kung dumating ang ating kamatayan at di natin nagawa dapat natin gawin? Tomorrow is too late. Today is the day of salvation. What does it take? What will it take for you, for us, to bring us to God? What will it take? Napakadali lang naman ang inuutos sa atin ng Panginoon. Ginawa na ng Panginoon na mabigat. Ang biyaya ng sakripisyang yon, yan ang napunta sa atin. Dapat tayo namatay sa krus. Pero ang Panginoon namatay sa krus. Habang makita natin ang Panginoon ay naniniklod sa kanyang ama no sa Garden of Gethsemane at sinasabi, kung maaari, Ama, alisin mong kopang ito. Ngunit hindi ayon sa aking kalooban, kundi ayon sa iyong kalooban. Alam po ba natin ang naranasan ng Panginoon sa oras na yun? At habang siya nakapako sa krus, at habang siya tinutuyan ng mga tao, ininsulto siya kanya. Kung ikaw anak ng Diyos, kung umakal niya, niligtas mo sarili mo kanya. Niligtas mong iba, hindi ka iligtas ang sarili niya kanya. At niluraan siya ng mga sundalo. Ang mga tao ay nilalang lang ng Diyos, ng ating Panginoon. Dapat pag nakita natin at na-realize natin ang ginawa ng Panginoon, it should open our hearts to serve Him. Dahil yun ang kanyang pagmamahal sa atin. He's willing to die on the cross. Bakit matigas pangulo natin? Kung tingnan po ninyo, meron tayong pagkakataon. Kung ang ating pananampalataya ay mali, hindi ito ang sinasabi ng Biblia. What will it take for us to live that false faith? Samantalang nasa atin lahat ng pagkakataon. Nandito ang kanyang salita na pwede natin salisikin at pag-aralan para malaman natin kung anong katotohanan. Ba't di natin ginagawa? Para kung datang tayo ng kamatayan. It's too late. So ang ating mensahe pong ito ay para sa atin. To examine ourselves. Ano ba ang ating kahinatnan pag tayo namatay? Pag namatay tayo na, ano na? Ano naghihintay sa'yo? Alam po yun, namatay yung aking lola sa father side. Namatay siya, naalam pa niya. Dahil namatay siya sa sakit.
Hindi siya na-atake o na-stroke, hindi. Yung nanay ko, yung lola ko sa mother side na-stroke, so hindi na niya alam. Pero siya alam niya. Ang nakita ko sa kanya, ako po ay binata na noon, mga 20 years old siguro, namatay lola ko. Sabi niya, sa kanyang pinsan, panalangin mo ko kanya, bakit? Kanyang pinsan niya. Sila lang, dalawa magkamag-anak eh. Bakit kanya? Natatakot ako kanya. Bakit siya natatakot? Dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siya namatay na walang pag-asa. Ang mga Kristiyano, sila tayo lahat mamamatay. Pero kung tayo mga Kristiyano, mamamatay tayo na may pag-asa. Tulad po na sinabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 4. Kanya. Sapagkat di tayo namatay na walang pag-asa. Kanya. We die, kung tayo Kristiyano, we die with hope of the eternal life. Na ibibigay sa atin ng Panginoon sa kanyang muling pagtik. Paano kung hindi ka Kristiyano? Ano ang pag-asa naghihintay sa atin? Paano kung Kristiyano ka hindi tapat? Ano naghihintay sa iyo pagdating ng Panginoon? Iyon ang pinakamabigat. Hindi ngayon, kundi pagdating ng Panginoon. Aharap tayo sa makapangyarihang Panginoon, Jesucristo, kasama ng kanyang mga dakilang anghel. Anong iaharap natin sa Panginoon? Pero kung tayo po'y sumunod, at tayo naging tapat sa ating buong buhay, katulad ni Apostle Paul, kanya. Si Apostle Paul ba'y natatakot nung siya'y mamamatay? Hindi. Basahin po lang sa Pangalawang Timoteo. Alam nyo, 2 weeks pa yung salamin ko, pero struggle lang pagbabasa. Pero ang problema, dito po sa 2 Timothy, chapter 4, sabi niya. Yun ang sinasabi niya, ang mga bagay hindi natin pinapasipag nang wala, hinahanap po. You know? Dito po sa 2 Timothy, chapter 4, verse 8. Finally, kaya nga pasensya na kayo kung English na lang babasa ko sila, ito lang ang babasa ko eh. Finally, there is laid out for you the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but to all who have loved His appearing. Hinihintay natin yun eh. Hindi tayo natatakot sa pagdating ng Panginoon. Anong ginawa ni Apostle Paul? Para magkaroon siya ng confidence kahit harapin ng kamatayan. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Siya'y tapat na namatay sa Panginoon. Kung tayo tapat na mamatay sa Panginoon, nothing to worry. So kayo, hinihingi po lahat sa mga kaibigan natin nakikinig, hindi pa kayo Kristiyano. Obey the gospel. Nagsabi ng Panginoon, sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Marami sa atin, hindi natin ginawa yon. Tayo biniligan, tayo maliit pa. Siya, hindi ganon. Mali po yun. Ang sabi ng Panginoon, sumasampalataya at mabautismo ay maliligtas. Paano gagawin ng malit na bata yon? Ang naliligtas ng Panginoon ay nasa sapat na kaisipan na pwede na silang sumampalataya at nalalaman nila na sila nagkasala. Hindi malilit na bata. Kung gano'n po ako, nabinyag ako sa gano'n para, nakita ko ang Ebanghelyo, pabautismo sa tamang bautismo. Bakit? Mali yun. Wala akong kaunayan doon. Kinakailangan sumampalataya at mabautismuhan para patawan ako ng Panginoon sa aking mga pagkakasala. Mark 16, verse 16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan ang masaklap kung tayo mapaparusahan. Kaya ba natin humarap sa Diyos na walang sa langit at lupa? Lumangit sa mga bituin ng gawin, hindi mabilang na mga siyentipiko. Siyang lumalang sa buong kalawakan ng gawin, hindi masukat ang hangganan na siyang lumalang sa iyo. Sipin po natin yun. Kaya natin hanapin ng Diyos na hindi tayo sumunod sa kanyang kalooban. Kaya mo umarap sa nanay mo na alam mo magkasala ka. Alam mo, ikay mapapalo, ikay mali. Hindi, takot na takot ka. Ganun din. Mas dakilang takot. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos ng buhay. Sabi ng sumulat ng Hebrews chapter 10. Isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom kung tayo mamamatay na hindi Kristiyano, mamamatay tayo hindi tapat. Ito po ang ating mensahe po. Kaya ito po yung imbitasyon sa mga nakikinig natin mga kaibigan. Today is a day of salvation. Nakita ko po ng tanong ni Brother Randy. Tanong Brad, nagkakasala ba magulang kahit may pamilya ng mga anak? Nasa poder pa rin nila, lalo sila ibang Kristiyano.
Uh, supposed to be, sabi ng Genesis, ito po dapat, pag nag-aasawa tayo, dapat iniisip natin ito. Kapag nag-asawa tayo, we are supposed to be independent sa ating mga magulang. Sabi niya, at iiwan ng lalaki kanyang ama't ina, sa Genesis chapter 2 verse 24, at iiwan ng lalaking kanyang ama't ina at makikipisan sa kanyang asawang babae at sila'y magiging isang lama. Iiwan ng lalaki ang kanya't ama at ina. So, ikay magsisimula lang isang panibagong pamilya. Once upon a time, ikay kabilang sa pamilya lang yung magulang. Pero pag nag-asawa ka na, hindi ka nakabilang doon. Ikay magsisimula lang isang panibagong pamilya. So, you are supposed to be independent and autonomous. Sabihin, ikay iira na malaya sa iyong mga magulang, pasang mo ng asawa mo. And you're autonomous. Kayong gagawa ng sarili nyong desisyon. Kayong bahala sa buhay nyo. So sa ganung klaseng prinsipyo ng Diyos, pagka malaki na ang mga nag-asawa ng iyong mga anak, kailangan sabihan natin sila, they have to be independent. Hindi mo na sila obligasyon kasi sila isang bagong pamilya na. Yung lalaki doon is responsible for that new family. 1 Timothy chapter 5 verse 8. At sino man kanyang hindi nagkakandili sa sariling kanya, lalo-lalo kanyang sariling sangbahayan, ay masahol pa sa hindi sumasampalataya. 1 Timothy chapter 5 verse 8. At kung tayo po ay nag-iisip mag-asawa, kasi ang mga tao kasi pag nag-aasawa, isang bagay lang inisip nila eh. Mahangin lang po yun. Pagdating ng araw, wala rin yun eh. Ang kailangan po isipin natin ng obligasyon ng pag-aasawa. Si Brother Randy ulit, nagkakasala ba ang mga taga-Western at ibang parte ng mundo kapag ang magulang ay matanda na pinapasok siyang home for the aged? Kasi tayo mga Pilipino, hanggat kaya nating alagaan ng ating mga magulang, ay nasa ating pamama. That is what is supposed to be. Kaya alagaan po natin ang ating mga magulang pag sila'y matanda na kasi wala na mga asahan yan. Kaya sa mga Western culture, iba yung ugali nila. Kasi si kapatid na Jim McDonald, nung matanda na po yung kanyang nanay, dahil namatay din tatay niya noon, kinukup-kup niya eh. Doon ka na lang sa amin tumira kanya. Ang ayaw, yung mismo nanay niya. Huwag kanya. Meron ka lang sariling obligasyon. Dali mo na lang ako sa home for the aged kanya, ba't pasyala mo na lang ako kanya. Ganun lang kultura nila. In other words, hindi tinitingnan ng mga Amerikano masama yun. Ganun lang gusto na kahit yung mga magulang. Yung iba, ganun. Pero yung iba rin, kung minsan, gusto rin nila na makasama ang kailang mga anak. Siyempre, malungkot din naman doon sa home for the aged. Nagkaroon na po ko ng karanasan na pumunta sa ganun mga lugar. Nakikita mo yung kapatid, tanda na siya. Maayos naman ang kalagayan nila. May kanin, may pera. Pero malungkot pa rin sila. Siyempre, hinahanap pa rin nila yung kanilang mga anak. Ang ideal, ang nararapat, alagaan natin ang ating mga magulang pag sila matanda na. Gaya ng pag-aalaga sa atin, tayo malinid pa, nung wala pa tayong lakas sa ating sarili. Hindi pa tayo marunong maglakad, hindi pa tayo marunong kumain. Sila ang nag-alaga sa atin. Many who are baptized, sabi po ni Kennedy Phil Gambon, many who are baptized in the Lord are backsliding, though they are nurtured regularly. May kasalanan bang wala? Ang mangangaral, wala siyang kasalanan sa ginagawa ng inaaralan niya. Ang trabaho lang na mangaral. Ang trabaho nakikinig, sumunod. Kasi pagka nangaral yung mangaral at di sumunod yung kanyang inaralan, maliligtas pa rin yung mangaral. Pero malungkot siya siyempre dahil yung mga inaralan niya, binigyan niya ng panahon, ay di siya naligtas. Dito po sa 1 Corinthians chapter 3, hindi ko nagkakamali. Ito po sa 1 Corinthians chapter 3, ito po ay binanggit sa atin ni Apostle Paul. Dito po sa talatang verse 13 ng 1 Corinthians chapter 3. Sabi dito, magsimula tayo sa verse 12. Now, if anyone builds on this foundation ng ating aral ng Panginoon, with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear for the day, on the judgment day.
will declare it, because it will be revealed by fire, and the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. Ibig sabihin, pag ginawa ng mga aral niya, mga aral ng tamang aral, yung mga naralan niya, hindi sila naging tapat. Yun po yung wood, straw, hay, madaling masunog yun. Ibig sabihin, nalugi siya dahil sayang ang pagpapagal niya, pero sa mismo maliligtas. Kasi walang kaugnayan ng mga aral doon sa inaaralan niya. Yung inaaralan niya may obligasyon na unawain nila yung aral at gawin nila kung ito'y katotohanan. Kung hindi sila, kung nag-backslide sila kahit inaaralan, kasalanan nila yun. Yung mga aral, wala siyang kasigong. Ang problema, kung ang mga aral turo silang mali, yun ang problema. Pero kung tama yung tinuturo niya, at yung mga inaaralan niya hindi tapat, kasalanan ng mga inaaralan niya yun, hindi yun nakakaral. Para kung inaaral po natin ang ebanghelyo sa isang tao, at hindi siya naniwala, hindi natin kasalanan yun. Kasalanan ng taong yun, hindi siya sumampalataya. Nagkasala po ba ang isang Kristiyano na member of the Church of Christ kung sakali po na magpakasal po siya sa ibang relihiyon? Wala lang po sinasabi sila yung nagkasala. Dahil ang pag-aasawa walang pananampalataya. In other words, wala lang po sinabing gano'n ng Panginoon sa Bagong Tipan. Sa Old Testament, mayroon. Bawal sila mag-asawa sa mga tagibang bayan sapagkat sila isang bansa. At gusto ng Diyos na sila maging banal na bansa. Later on, yung influence ng mga babaeng tagibang bayan katulad ni Solomon, siya nagudyok sa para sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero sa Bagong Tipan, wala po sinasabi ito'y bawal. But by necessary influence, hindi ito maganda. Kasi number one, magkakaroon kayo ng conflict sa maraming bagay. Dahil iba yung prinsipyo nyo, iba yung panuntunan nyo sa buhay. Halimbawa, kung Katoliko po yung pangasawa mo, at ikaw Kristiyano, pag nagkaroon kayo ng anak, ano yun? Talagang maganda, mabaksik na conflict yun. Sasabihin ng Kristiyano, hindi ko pabibinyag ang anak ko niya. Sasabihin ng isa, hindi, anak ko rin yan. So, yun ang problema doon. So, sabi nga po ng isang kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang ama mo ang Diyos. Kung anak ka ng Diablo, ang anak mo Diablo, kanya. So, kung nag-asawa ka ng anak ng Diablo, ang Diablo ang biyenan mo. Mahirap yun. So, mas maganda, mapangasawa natin Kristiyano as much as possible. Although, di naman po kasalanan kung magkasama ka ng hindi Kristiyano. Siguro maganda kung hindi Kristiyano pangasawa mo, gawa ka ng paraan para siya maging isang Kristiyano. Aralan siya para malaman niya kung ano yung totoo. Ang kasalanan ba'y nananahan sa tao kahit naugasan na? Lagi na lang bang ihingi ng tao sa Diyos kahit may mga warning? Minsan ay naabos ang accepting ito, baka nila lang nga pero nagkakasala pa rin, hindi pa ba labis na nagpapakunawa aral sa bautismo. Kaya nanunumbalik sa kasalanan, minsan sabihin tao lamang. Tama po yun, pero sabihin, pagka inulit-ulit mo, ibang usapan yun, pero pag nagkamali ka, tapos nagsisit, nagagambalik ka, tinatawad tayo ng Panginoon. Dito po sa Acts chapter 8 verse 20, si Simon Manggagaway, kaya naman tayo nakitang inulit niya eh. Siguro marami nagsisi siya. At nakinig siya sa sinabi ni Apostle Peter sa kanya. Maganda po, huwag tayong mamuhay sa kasalanan. Dito po sa 1 John chapter 3, basahin ko po. 1 John chapter 3 verse 10, hindi po nagkakamali. Sa ibang salits, maganda ito eh. Basahin natin. 1 John chapter 3 verse 9. Sabi dito, whoever has been born of God does not sin. Pero sa ibang salin, whoever has been born of God does not practice sin. For his seed remains in him and he cannot practice sin because he has been born of God. Kung nanatili sa atin yung binhi ng katotohanan at nagkasala tayo, magsisisi tayo. At siyempre, kung andun yung binhi, hindi na natin gagawin ulit. Si Brother Rap,
Pagkasunod na rin kapayan kanya. There's a saying, greater power comes with great responsibility. God Almighty so powerful sacrificed His own Son, Christ, because His responsibility is to save us from sin, but we do not see the right perspective of blood. God gave free will. We abused it and misused it without responsibilities attached. It's about time we change our attitude towards our life. Yes, tama po yun. With great, not only with great responsibility, great power, hindi lang yun, but with great grace given comes responsibility. Nakita natin na tayo binigyan ng biyaya ng Diyos. Di ba, binigtas tayo? That comes with responsibility. We have to walk ayon sa ating pagkatawag. Ito po sa Ephesians chapter 4. Hindi niligtas tayo, wala na tayong gagawin. Hindi mali po yung once saved, always saved. Mali po yun, wala siguro na yun. Kung once saved, always saved, but anong kahulugan itong sasabihin ni Pablo? Sa Ephesians chapter 4, kung once saved, always saved. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Therefore, the prisoner of the Lord, Ephesians 4:1. Therefore, the prisoner of the Lord beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Tayo raw po yung lumakad ng nararapat sa ating pagkatawag. Tayo mamuhay na nararapat sa ating pagkatawag. Paano kumahan sa ibang way sa yun? Hindi ha? With grace given to us comes great responsibility. Ganun din po yung great power comes great responsibility. O kaya, kung ano binigay sa'yo ng Diyos comes great responsibility. More talents, more responsibility. 10 talents, 10, di ba? 10, 5, 1 yata yun, po. 10 o 2, 10, 2. Yung 1, wala siyang ginawa, kaya siya po nagalit sa kanyang Diyos. We change our attitude dahil binigay ng Diyos ang dakilang, pinakita lang Ama sa langit ang dakilang pagmamahal sa atin. We have to reciprocate with the same. Di ba? Ibalik natin sa Kanya. Saabot po na, siyempre hindi natin matutumbasan yun dahil sa Diyos, tayo hindi naman tayo Diyos. Pero we will do our best to serve the Lord. Di ba? Brother Randy, ginamit na malaking denominasyon ng talata ito. Mali po yan. Basahin natin. Ang mga nagtuturo ng denominasyon, kumukuha lang sila ng talata. Hindi nila alam kung anong saan nanggaling yung talatang yun eh. Parang ang nagdakaw ng sulat na may sulat tapos bumasa ka doon sa bahagi ng sulat na yun. Out of context, di ba? Basahin po natin. Ito po ay patungkol sa mga fellowship, sa mga Diyosan. Tingnan po sa verse 14 kanya. Do not be unequally yoked together with unbeliever. Ano po alam po ba niyo yung yoke? Yung yoke po yung nilalagay sa taas ng leeg ng isang hayop na parang para sumunod siya sa'yo. Tapos may tali sa baba, sa leeg. So kung siya mo dadalhin, hindi siya pupunta. Yun ang yoke. Ang Pilipinas po kasi napakahirap natin. Isang hayop lagi na gamit natin pag tayo nag-aararo. Pero sa ibang mga bansa na mayaman, dalawa yun. So, mayroon silang, magkasama sila sa isang yoke. So, mayroong yoke ito, tapos nakadikit sila. So, kung saan pupunta yung isa, doon pupunta yung isa, yun ang ibig sabihin ng talatang yun. Do not be unequally yoked together with unbelievers. So, ang pinag-uusapan rito yung pananampalataya, hindi pag-aasawa. For what fellowship? So, ito yung pag-iisama was righteousness with lawlessness. Ano ang pag-iisama ng katwiran ng Diyos sa kawalan ng kautusan kanya? Kasi ang katwiran ng Diyos ay pagsunod sa kanyang katwiran. Lawlessness di pagsunod. Hindi pwede yung kanya. And what communion is light with darkness? Anong pag-iisama ng katotohanan, kasinungalingan kanya? O anong pag-iisama ng katotohanan sa kasalanan kanya? And what accord is Christ Belial? Anong pagkikipagkasunduan ni Kristo sa kay Satanas? Ang Belial po, ibang pangalan sa Satanas. Or what part is believer with an unbeliever kanya? Anong bahagi? Hindi ka pwede makisama sa pagsamba ng hindi sumasampalataya. Hindi pinag-uusapan po doon ng pag-aasama. Ang pinag-uusapan po doon ay pananampalataya. Hindi ka pwedeng sumamba sa pagsamba ng hindi sumasampalataya. Hindi ka pwedeng maniwala sa paniniwala hindi sumasampalataya.
Hindi ka pwedeng maniwala kay Satanas at paglilingkuran mo siya, abay naglilingkod sa Panginoon. Ganyan. Ito po ay may kaugnayan sa larangan ng pakikisama sa larangan ng pananampalataya. Walang kaugnayan sa business, pag-aasawa, etc. May nagtanong lang isang gabi, pwede mo ba nga niya business sa isang member ng ganitong reliyon? Oo, business yun eh. There's nothing to do with religion. Pwede ka mag-asawa hindi sumasampalataya. Oo, wala namang sinabing bawal. Maliban lang, ganito. Ganito lang pumapasok ang pag-aasawa dyan. Kung sasabihin ng halimbawa, babae, usually babae, kung sasabihin ng babae, magpabautismo muna sa amin bago tayo magpakasal. Yun pumapasok niya. Dahil may kaugnayan niya sa pananampalataya. Pero kung magkusawa kayo, walang ganon, mananatili kayo sa kanya-kanya pananampalataya, walang kasalanan nyo. Kaya lang, may mabigat na conflict na darating dahil sa pagkaiba ng paniniwala. Si Arnold Asilo, kanya. Magkakasala po ba isang Kristiyano kung sakali po tumanggap ng ayuda o tulong mula sa ibang reliyon at mapasalit po sa mga rapos ng ibang produkto? Hindi ko alam ano po. Tayo po mga member ng Church of Christ, pag tayo po tumutulong, ang tinutulungan lang natin galing sa kabangyaman ng iglesia ay mga kapatid. Pero bakit tayo tatanggap ng ayuda sa ibang sumasampala? May kasama yun, minsan. Meron pong kapalit yun. May kapalit yun. Ganito. Tutulungan ka. Walang sinabi. Tinulungan ka. Kinabukas, kakatok sa'yo. Magdodoktrina po kami sa inyo. Anong gagawin mo? Mahirap po yun. Bakit tayo ay tatanggap ng ayuda sa ibang reliyon? Tumanggap tayo doon sa pamahalaan. That's the responsibility of the government. No string attached yun eh. Pero kung may sa reliyon, minsan may string attached yan. May tulad ng mga medical mission ng gano'n, medical mission ng ganito, ganyan, ganito. Ano kasunod nun? Ibilista ang pangalan mo, lilista yung pangalan mo, tapos mabukas i-aralan ka nila. Hindi ka makakatanggi. Bakit? Tumanggap pa ng ayuda eh. You are compromised. Wow. Bakit? Gutom na pa tayo para gawin natin yun? Wala na ba tayong magagawa? Wala na ba tayong ibang kapatid na tutulong sa atin? One, you will be compromised. Parang isang politiko, kanya. Tutulong ako paggawa ng building nyo, kanya. Okay lang yan. Yung pinagawa building mo. Pagdating ng araalalan, papasok kayo siya. Mangangampanya ko sa inyo sa linggo, anong gawin mo? You're compromised. Right? Humingi ka ng tulong eh. Pero kung hindi pinagawa ng politiko ang building mo, hindi kanya mapipili. Diba? Parang bait lang. Kuminsan, no string attached. Pero I doubt it. Minsan meron. Lalo yung pinakamalaking sekta na alam ko. Meron. Yung iba naman, wala. Kung wala, siguro okay na. Kung talaga nagbabagandang loob lang sila. Use your wisdom. Tingnan mo kung sino nagbibigay ng tulong sa iyo. Kung yung militanteng mga reliyon, may kapalit yun. Pero kung minsan, yung iba na, di naman militante, sabi nga ni Sister Rachel dito sa kanyang comment, nababait lang, tumutulong talaga, baka pwede. Use your wisdom. Yun masasabi natin yan. Mas gamitin natin ang ating karunungan. Baka dahil lang sa ayuda, makompromise tayo. Hirap po yun. Wala na po ata tayong mga katanungan. Wala na po tayong katanungan, mga kapatid. Dito natin tinatapos ang ating pangangaral. Ito po itulong sa atin. Itong mga pangangaral po nito, pwede nating magamit para mangaral din tayo sa iba upang sila po ay maging mga Kristiyano. Kasi ang pangangaral, iba-ibang paraan po yan, iba-ibang estilo. May diretsong paraan kung kilala mo yung tao. Pero kung minsan, hindi siya diretsong paraan, lalo kung hindi mo siya kilala. Minsan, pupunta kayo sa bahay ng tao, hindi mo na kayo mag-uusap tungkol sa pananampalataya. Kukwentuhan muna kayo. Later, pag meron siya nasabi na pwede kang pumasok, then that's the time.
na makapangarap po tayo. Brother Randy, nagkakasala ba isang local na iglesia kung nagme-medical mission sila? Oo. Dahil yan ay galing sa, kung yan ay galing sa kabagyaman ng iglesia, medical mission is benevolence. So, tutulong kayo sa hindi kapatid. Wala sa Biblia. Kakasya lang tayo yan. Thank you po, brother, sa kasagutan. Babasahin ko ulit. God bless. Maraming salamat po, brother. Sabi rin po, ating pa-brad. Ganyan, may tanong para ako. Baka yun po yung tanong niya. Nagkakasya bang ganito, kung individual na doktor ka, at talaga ikaw ay may pagkakataon, pwede ka mag-medical mission pero walang kakibanta kapalit. Yan ay kabutihang loob lang. Huwag mong ibigay yan sa parang utang na loob ng tinulungan mo. Hindi, wag. Kung gusto mong gawin yan, bahala ka, pera mo. Pero hindi pera ng iglesia kasi benevolence mo yan. Wala pong scriptural authority na tumulong ang local church mula sa kanyang kabangyaman sa mga hindi sumasampalataya. Wala po siyang authority dyan. Kaya kung individual, Galatians 6:10 po yan. Galatians 6:10. Ano po kaya, alala po ba tanong mga kapatid? Kasi, ang ginagamit ko lang yung live producer. May tanong siya. Sige po, kung may tanong po. Sabi ni Brother Timmy Templaza, maayong hapon, Brad. Maayong hapon, Igsoon. Kung doktor ka sinasama ka sa member ng, depende po ano medical mission. Kung halimbawa, kung Rotary Club yan o non-religious medical mission, pwede po yan. Pero kung yan ay religious medical mission, wag na. Kasi bakit naman sasama sa ibang pananampalataya? Usually, ang mangyayari dyan, halimbawa, kung yun ay denomination ng medical mission, eh, pupunta yung tao doon, di ba? Bakit na mag-instrumento sa ganon? Idadali mo pa yung tao sa hindi sumasampalataya. Kung doktor ka at ikay Kristiyano, na napakadalang lang yan, ikaw na lang sa iyong sariling kaparaanan para makatulong ka sa mga mahirap. Pero usually, ang nakikita ko sa medical mission, nakakatulong po yan eh. Kasi kung minsan may sakit ka, binigyan ka ng tulong ngayon, paano yung bukas? Medical mission, patuloy sana. Yung halimbawa, ginamot mo siya, sige punta ka sa klinika o kanya, meron tayong follow-up dyan. O yun ang tama. Pero yung one time lang, tapos iwanan mo na yung tao, paano yung susunod? Wala rin. One time lang yung makitutulong natin sa kanya. Si kayo po ay nagbabantay ng mga animals. Paano po ang mga animals noong unang panahon kung di naman sila kinakain ng tao? Magandang tanong po yan. Obviously, ito para sa pag-ahin. Actually, si Abel po ang ng hayop. Si Cain ay isang nagtatanim. Ang nakikita ko dyan ay ang mga hayop, maraming gamit yan. Pwede sigurong gamitin sa damit, clothing. O kaya, ito'y primarily ginagamit sa dugo para mag-aahin sa Diyos. Dahil may pagsamba sila eh. Doon sa ginawa po ni Abel, yun ay ayon sa pananampalataya. Marahil, kasi hindi naman klaro sa atin, sabi lang sa pananampalataya kanya, si Abel ay nag-ahin ng lalong mabuting ahin kaysa kay Cain kanya. Marahil ang dapat iahin ni Cain ay hayop din. Dahil yun ang paraan ng pagsambal sa mga panahon na yun. Sa patriarchal, pasirinyo, si Abraham ilang beses ang gumawa ng tambalan sa harapan ng Diyos at nag-ahin ng mga hayop. So yun ang paraan nila ng pagsamba. Kaya din tinanggap ng Diyos yung kay Cain dahil siya maring paraan ng kanyang pag-aahin. Meron tanong dito. Oo nga, no? Sabi po ni Mr. Jing, pero private pa niya. Bakit hindi agad pinatay ng Diyos si David? The time is left with Bathsheba.
giving him still a chance to kill Uriah, unlike the others like Akan, Nadab, and Abihu were immediately struck dead. Ang sagot ko dyan, hindi ko alam. Yun po yan sa karunungan ng Diyos. Kasi si David ay isang kilala ng Diyos si David. Siya ang description kay David, a man after God's own heart. Kanya. Sabihin, ito ay tapat na tao. Nagkamali lang yung makikita natin. Hindi natin alam si Akan kung anong kanyang pananampalataya, si Nadab at si Abihu. Hindi rin natin alam. Pero ang sagot ko dyan, hindi ko talaga alam. Yun po ay sa karunungan ng Diyos. God can use His wisdom in different ways para magturo sa mga tao, di ba? So ang sagot ko talaga, sagot niya, di natin alam kung bakit ganun ang ginawa niya kay David at doon sa iba hindi. Pero pwede rin po tayo siguro tumingin sa Old Testament na mga halimbawa ng mga nagkasala, di na agad pinatay ng Diyos. Pero mayroon naman pagkakataon na pinatay sila kaagad ng Diyos. That's God's prerogative sa panahon na yun. So nakikinig si Sister Jing, yan po ang aking may sasagot doon sa tanong nga. So hindi natin pwedeng ma-question ng Diyos kung bakit niya ginawa yan because it's God's wisdom. Maaari meron siyang naipangako. Hindi ko alam kung anong nauna. Kung yung nauna yung kasalanan niya kay Bathsheba o yung pangako niya kay David. Tingnan natin. Siguro ito yung makakatulong sa sagot na yan. Sa 2 Samuel chapter 7, 2 Samuel chapter 12 nangyari kay Bathsheba. So nauna yung pangako ng Diyos kay David. So nagkaroon siya ng pangako kay David na mula sa kanya. Tingnan natin. Kaya siguro hindi siya pinatay. So ito siguro mas maliwalag na tanong ay kasagutan. Sa 2 Samuel chapter 7, tama po ba yun? Second hari pala ito. 2 Samuel chapter 7, ito po isang magandang i-memorize natin kasi panlaban sa mga premillennialists. Sabi nito, verse 12, when your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he shall be my son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. So kung papatayin siya ng Diyos, meron siya na ipangako kay David before nagkasala siya. So masisira yung I absorb the oath kanya. So ang Diyos wala lamas mata sa kanya. So siya sumumpa sa sarili niya. I absorb with an oath kanya. So kahit dahil sa pangako na yan, hindi siya agad pinatay. Binigyan siya ng pagkakataon na magsisi sa pamamagitan ni Nathan. Dito natin makikita si David, hindi siya lubang masama. Dahil nung sinabi ni Nathan, ikaw yung tao yung kanya. Sabi niya si David, kailangan matay yung tao yung kanya. Dahil siyempre, napaka-cruel ng tao yun eh. Ang dami niya pag-aaring tupa. Tapos yung kaisa-isang tupang pag-aari ng isang lalaki, na tinuturo niya siyang anak at kasama niya natutulog, yung pang ginawa niya. That's very cruel kanya. Mamatay yung taong yun. Sabi ni Nathan, ikaw yung taong yun. At doon niya sinulat yung Psalm. Hindi ko lang, Psalm 53 yata. Tingnan ko lang po. Nakita natin, doon niya sinulat yung Psalm. At doon siya nagsisi sa Diyos. Sa kanyang ginawa laban kay Uriah. Psalm 53 po siguro, o 52. Ito pong mahirap sa tadali yung 51. Yung Psalm 51, ganyan. Sabi, ang title po sa akin, to the chief musician, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone in to Bathsheba, at 2 Samuel chapter 12, verse 1. Nag-uusap sila ni Nathan. Pero nagsisi siya. Tignan niyo kanyang, ito po isang pagpapangbaba. Sabi niya, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity. Singular. Doon sa una kanya, blot out my transgressions, plural. Pero dito sa verse 2,
Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Ano yun? Yung kay Bathsheba at kay Uriah. For I acknowledge my transgressions, and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned, and done this evil in your sight, that you may be found just when you speak, and blameless when you judge. So, siya yung humingi ng tao sa Diyos, si David. Tama po si Brother Raul dahil si David, manggagaling ang Kristo. Maliban pa doon, si David po ay isang taong tapat sa Diyos. Doon nagkaroon lang siya ng pagkakamali. Ang sabi ng iba dahil daw siya hari, ay meron siyang tinawag na immunity. Wala. Walang immunity si David. Kung nagkasala siya, di nagsisi, parurusahan siya ng Diyos. Naggaling ko sa isang hari. Pero nagsisi siya. Nagsisi siya kay Nathan. Yun po yun na po kasi sa immunity laban sa, na binigay sa mga senador. Yan ay protection laban sa mga tao, sa kanila. Kasi gumagawa sila ng batas eh. Pero minsan, ninaabuso rin nila yung immunity na yan. Si Brother Richard, kung ang isang tao, brother, may sakit, for example, kailangan niya mag-coopera, tapos lumapis sa government para humingi ng tulong, kaya lang galing sa PCS o PAGCOR ang tulong, nagkakasala ba siya? Ito po isang mahirap na tanong. Pero, ang sagot po dyan, ano bang gusto natin? Mamatay tayo na nasa Panginoon? O mabuhay tayo na baka sakaya nagkasala tayo sa Diyos? It's a matter of choice. Kasi, kung minsan wala talaga tayong pera. Pero alam po natin, ang PAGCOR at PCSO, ang pera, nanggaling sa masama, pera niyan, hindi yan. Galing sa sugal po yan eh. Which is legalized, yes, but it's still sinful. So, wala, lapit ka dyan nung ginagawa mo. Lumalapit kasi pinanggalingan ng masama. Sabi po ng Panginoon, in a paraphrase, the means justifies the end. The end justifies the means. Ilayunin natin tayo ay maligtas sa ating sakit. Ano yung paraan? Kung mabuting ilayunin natin, dapat mabuti yung paraan. Pero kung nakamta natin yung layunin na masama yung paraan, nagkasala tayo sa Diyos. Hindi ba? Pero I will leave that to the judgment of the individual. Siya po magdidesisyon dyan. Pero kung sa ako, hindi ako hingi. Mahirap dyan, makakompromise tayo. Makakompromise mong yung pananampalataya. Meron naman po mga maaaring tumulong na hindi ganung paraan. Kaya nga, it's a choice between gusto mo pang mabuhay, which is normal, at hindi mo mamatay na kahit nasa Panginoon. Nung pipiliin natin. So yun ay dapat tingnan natin ng timbang. Kasi kung sabi nang lagi ikabit natin sa ating hindi natin nahanap ang isang bagay na hindi natin naranasan. In other words, kung isang tao namatay na 57 years old, bata siya, sige, yun ang tingin natin. Pero yung tao ngayon, okay lang sa kanya. Dahil di man niya nakita yung 10 years pang buhay niya, di man niya alam yun. Hanggang doon na lang siya. So yun lang, okay lang yun, di ba? Hindi ba natin nahanapin yung tao na wala naman sa atin? So mas maganda na wala na talagang magagawa. Just, minsan, di naman po ganon. At talagang wala tayong magagawa, mamamatay tayo, nakis at least At least meron kang pag-asang sa Panginoon sa ganung paraan. Kesa sa buhay tayo, at baka gumawa tayo ng paraan, taliwas sa kalooban ng Diyos, na-compromise pa tayo. Di ba? So naman po, hindi ko wala, maligtas siya kasi namatay siya na kalungkot-lungkot ang kamatayan ni Solomon. Dahil namatay si Solomon, nahating kaharian. Siyang kanyang anak si Rehoboam, at siya si Jeroboam, na nag-start the Northern Kingdom. At dahil si Solomon po ay nagkamali dahil sa 700 yung prinsesa, 300 yung concubines. So 1,000 yung asawa niya. Hindi ko alam paano niya ginawa yan. Baka hindi man niya kinalahala at 1,000 na yun, posible. Ano na pala ni Solomon doon? Sabi nga niya, it's vanity. Kaya nga po yung Ecclesiastes
Nang isulat niya yon, nang isulat po niya yon, siya matanda na. Nakita niya ang karanasan ng buhay. Ang napatunayan niya, lahat ng mga bagay sa mundong ito ay walang halaga kung wala ang Diyos. Maaaring nagsisi siya, hindi ko alam. I do not know. Wala man kasi tayong, as far as I know, mali ba lang kung nagkakamali. Wala akong nakitang talata na nagsisi Solomon. Hindi masyado siyang nai-love sa kanyang mga asawa. At siya sumambas ng mga Diyos-Diyosan. Hindi ko alam kung makikita natin yung mga kapatid ano. Hindi siya sumamba eh. Kaya mahirap po yung nangyari yun sa panangunan po ni Solomon. Kasi napakalungkot. Siya po'y naglingkod sa Diyos. Pagkatapos, later on, hindi naman siya nakasunod na mabuti. Maaaring ito po'y nasa unang hari, sa bandang huli ng kanyang buhay. Makikita rin po natin yan kasi yan ang problema kay Solomon. May nakita ko po, ibibigay ko ulit sa inyo. Wala tayong nakita, nagsisi siya. Wala rin siya doon sa mga tao sa Hebrews chapter 11. May wala, doon siya. Si David nandun eh. Anyway, kiligtas si Solomon o hindi natin alam yon. Actually, hindi naman mahalaga kung ligtas o hindi. Ang mahalaga kung tayo maliligtas o hindi. Nasa kamay siya ng Diyos. Pero ang mahalaga sa atin, kung tayo maliligtas o hindi. Iyon ang masinang dapat nating bigyan ng pansin. Siyempre, si Solomon, yun naman mga asawa niya, hindi naman siya nagkasala noon. Kasi si David, marami rin asawa si David. Noong panahon na pwede. Kasi ang nangyayari sa isang hari, pag nagtagumpay ka sa laban sa isang kaharian, pati ang asawa noon, mapupunta sa iyo. Yung asawa ni Saul, napunta kay David eh. So, gano'n, makikita natin. Kaya nakakolekta ka ng mga asawa. Kaya siguro nakaabot na 1,000 yung naging asawa ni Solomon. Pero ang masakit dyan, nung mamatay na siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan dahil sa kanyang mga asawa. Yung po malungkot kay Solomon. So, doon sa sulat sa Ecclesiastes, merong interest, baka nagsisi siya kasi na-realize niya, di ba? Baka nagsisi siya. So, nagsisi siya mabuti. At maaaring ililigtas siya ng Diyos. Kung hindi siya nagsisi, yun ang mahirap. Siya dumalas ng napakalaking kapangyarihan bilang isang hari. At the end of his life, what's the use ng kanyang kapangyarihan? Hindi siya maliligtas. At saka huwag natin gayahin si Solomon. Mahihirapan tayo sa libong kasalanan niya, sa libong kasama. Hindi ko alam paano niya ginawa yan. Sabi lang isang kapatid na Amerikano na nagbibiro kanya, one is enough kanya. One credit card is enough. Nagbibiro lang siya eh. Kung sabihin sa misis ko kanya. Isa, in other words, isang malaking obligasyon niya, mga kapatid. Wala lang pong tanong. Nag-adjust yung mata ko kasi nga po, dahil salamin ko eh. At nakikiusap ako dun sa optical shop sa SM City, Clark. Kaso talaga dahil sa COVID-19, mabagal lahat. Ayun, 11/11. Sabi po ni Randy Shenis, wala siya. Di ba wala siya? Sa Hebrews 11, yung mga tao sumampalataya. Nagpakita lang kailang pananampalataya. Alam ko wala yun, wala siya dun eh. That doesn't say na hindi siya sumampalataya. O hindi ibig sabihin hindi siya nagsisi. So, bahala ang Diyos sa kanya. Ang Diyos ang aatol kay Solomon. Tayo ang mahalaga kung tayo maliligtas o hindi. Dahil buhay pa tayo. At kung meron pa tayong magagawa sa ating kainatnan sa walang hanggan. Di ba? Hi, Brother Richard. Thank you po, brother. Wala na po tayong tanong, mga kapatid. O sige, wala na tayong tanong. Ano na po, 1 hour, 37 minutes. Maiksi lang po yung ating, hindi ko lang, maiksi nga. Alam nyo, ang mga ngaral, kung meron po tinatawag na color blindness, ang sakit po ng mga ngaral, hindi color blindness. Ang sakit ng mga ngaral, time blindness. Hindi nakikita yung orasan. Sige, basahin, meron pa tanong.
tignan ko po kung mababasa ko mga kapatid, napakahirap talaga. 2 weeks na sakripisyo ito. Alam nyo, talagang tinutukso tayo ni Satanas eh. Nasisirain kung salamin niya kaya para makita na yung programa. Hindi naman. Kahit na gumawa tayo ng lente, gagamit tayo ng lente. Huwag lang yung makita yung ating palatuntunan. Dito po sa 12:14 sa 2 Corinthians. 12:14. Now for the third time I am ready to come to you, and I will not be burdensome to you, but I do not seek yours, but you. For the children ought not to lay up for the parents, but the parents for the children. Ganyan. Alam niyo, ito po ay ito tumutukoy sa kanya. Na tinuturo niya ito mga Korinto na kanya mga anak. Ganyan. Kaya gusto niya bumalik. At sabi niya, kung ito'y tungkol sa magulang na may kaugnayan sa pananampalataya, wala magagawa ang mga bata. Dahil mas maraming alam yung magulang kaysa sa bata kung pinag-uusapan ay pananampalataya. So si Pablo po, siya tinuturo yung sarili niya na kanyang mga anak ito eh. So ako ang may obligasyon pumunta sa inyo para maturo ko pa kayo kanya. Sa verse 15, and I will be gladly spend and be spent for your souls, though the more abundantly I love you, the less I am loved. So, ibang pakiramdam ni Pablo sa mga, hindi binabalik ng Korinto yung pagmamahal kay Pablo, pero despite that, kanya, walang problema yan. Ito hindi patungkol sa obligasyon ng magulang sa kanyang anak. Sa 1 Timothy yun. Ito may obligasyon ng isang magulang sa pananampalataya, sa kanyang mga anak sa pananampalataya. So, may isang talata na ipinanganak ko kayo kanya. Sabihin ay, begotten you by the gospel, sabi ni Pablo. So, siya isang magulang, siya isang ama. Ipinunla ko sa inyo ang ebanghelyo kanya. So, ito siya, ang tingin niya sa sarili niya, siya ang magulang, silang mga anak. Kaya kung ito'y tungkol sa pananampalataya, ano magagawa ng anak sa magulang? Wala. Mga magulang ang meron. Dahil siyempre si Pablo ay isang apostol, at meron siyang kaalaman, galing sa Espiritu Santo, ang kanyang mga tinuturuan, ay wala. Kung maasa lang sa kanya. Ayan sabi niya doon. Sabihin, ako kanya. Na hindi kayo. Yun po ang ibig sabihin po. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Makikita po natin ang kasagutan ng mga talata sa konteksto. Ano ba pinag-uusapan doon? Ang pinag-uusapan doon ay ang number one, si Apostle Paul ay may mga tao sa Corinth na sinasabi hindi siya apostol. So he defended himself, his apostleship. Isang dahilan, bago siya bumalik. Pangalawa, parang di siya kailang kapakanan. Sabi niya, the more I abundantly love you, the less I am loved. Bakit? Hindi nga, may mga nagtatanong pa tungkol sa kanyang pagiging apostol. Pero despite that, babalik pa rin siya. Gusto niya bumalik sa pangatlong pangakataon ngayon. So, yung unang pangakataon, sa chapter 18, di ba? Doon siya nangaral eh. So, maaaring bumalik siyang pangalawa, tapos buhat siyang pangatlo. Wala na po tayong tanong. Sana po na nakatulong ako doon. Wala na po tayong tanong. Dito natin natapos ang ating pangaral po sa kung alam niyo, unexpected ito isa sa pinakamahabang pangaral natin, 1 hour at 41 minutes. Samantala, medyo may sila naman po yung ating pangaral. My God, to
Ito po natin, ano po, binalikan ko po itong Palang Korinto. Yung sinasabi lang po nito ni Pablo na hindi maliban po doon sa kanyang pananampalataya, sinasabi lang niya rito na siyang bahala sa kanyang sarili. Hindi siya magiging pabiga sa mga taga sa Korinto kanya. Yun ang sinasabi niya. Sa pagkakataon na ito, dahil meron siyang kakayahan, so siya bahala sa sarili niya. Iba naman yung pagkakataon na matanda ka na, ala ka ng kakayahan. So ikay asa yung mga anak. Pero sa pagkakataon na ito, meron siyang kakayahan. At sinabi rin sa verse 15 na will God gladly spend and be spent for you. Dito po sa ang kanyang emphasis, hindi yung may bibigay ng Korinto eh. Sila mismo. Dahil maraming bagay dapat nilang malaman dahil sa kailang pananampalataya kasi Pablo ay willing na pumunta sa kanila. Pero pa rin tanong, si Kennedy Pilig ang buhay. But the golden age of Jewish history has passed away. The bright day of Solomon's glory ended in clouds and darkness. His decline and fall from his high state is sad record. Ang haba. Teka muna, basahin natin mahaba. Bakit nakasulat naman po ito? Gusto nyo basahin, ano? Parang isang komentary po ito sa Bible Dictionary kanya. Pero maganda, basahin natin yung mga bagay. But the golden age of Jewish history passed away. The bright day of Solomon's glory ended in clouds and darkness. Magaling ito nagsulat na ito. His decline and fall from his high estate is a sad record. Chief among the causes of his decline were his polygamy and his great wealth. As he grew older, he spent more of his time among his favorites. The idle king living among these idle women for 1,000 women, with all their idle and mischievous attendants, filled the palaces and pleasure houses which he had built. 1 Kings chapter 11 verse 3. So marami pa siyang tinayo mga palasyo. Learn first to tolerate and then to imitate their heathenish way. He did not indeed cease to believe in the God of Israel with his mind. He did not cease to offer the usual sacrifice in the temple at the great feast. But his heart was not right with God. His worship became merely formal. His soul left empty by the dying out of true religious fervor, so to be filled with any religious excitement which offered itself. Now, for the first time, a worship was publicly set up amongst the people of the Lord, which was not simply regular forbidden, like that of Gideon or the Danites, but was downright idolatrous. 1 Kings 11. Maganda po ito. Maganda po yung nagsulat niya sa Easton's Bible Dictionary. Mag-iingat lang po tayo sa Bible Dictionary, pero ito po ay tama lang po siya nasabi niya. Mapili niyo mabasa po ito. Tuloy na po natin yung awit po.
Ganda po ang awitin na yun, Dear My God to Thee. Sana po mamayang gabi, Isaiah chapter 4, may silang po yung kapitulong yun, ilang versikulo lang. Pwede ibig sabihin na yun ay walang halaga sa salita ng Diyos. Hindi nga natin lang bakit may maiksi, may mahaba. Pero yun po, may silang po yun sa Isaiah chapter 4. So, sana po ay magbigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon mamayang gabi, alas 8 po ng gabi sa ating pagpangangaral sa aklat po ni Isaiah. So tayo po ay manalangin. Amang Banal, kayo po ay nagpapasalamat sa hapong ito na ang mga salita po ay naipangaral. Nawa ito po ay isang magsilbing karunungan sa amin, kalakasan upang lalo kami mapalapit sa inyo, Ama. Sa araw-araw ng aming buhay, sana po ay kami napapalapit ng lubusan sa inyo, Ama. Sa bawat katotohanan na aming nababasa, ay lalo ka namin nakikilala at lalo kami nagkakaroon po ng masiding pagnanasang sumunod at maging tapat sa inyo, Diyos. Yung mga taong hindi nakilala sa inyo, Ama, hindi sila sumusunod sa inyong kalooban na kailang pag-iisip ay hindi nararapat, hindi tama ayon sa inyong kalikasan. Alam namin na kayo sa mapagmahal at Diyos, ikay mahabaging Diyos. Pero ikaw rin ay Diyos na matuwid, na binibigay mo ang karampatan ayon sa aming mga gawa. Ingatan niyo kami, Ama, ay pananampalataya sa pamagitan ng iyong salita at naway may layo mo kami sa anumang pagkataon na hindi kayo mapakilukot sa iyo. At ang mabangit ito ay may hiningi, ito kinapaan si Kristo ng Panginoon. Amen. So tayo po ay magkita-kita mamaya, lulobi po ng Panginoon. Patuloy po tayo sa pag-iingat. Yung po mga tanong nyo, i-review po nyo. Kasi ang salita ng Diyos na nagbibigay po ng tamang kasagutan. Maraming salamat. Stay safe.